he returns in the Philippines, tingin ko naman, papatunayan niya yung mga isiniwalat na doon. At siguro may mga isisiwalat pa siya. Yun ang kakakilala ko sa kanya. Ito ay magandang pagkakataon na maintindihan ng ating mga kababayang Pilipino kung ano talaga yung nangyari. Saan man, sa korte, sa investigasyon sa Senado. Antayin na lang po natin. Meron po itong request na akin pong pinababasa sa aking tarot. Ito po yung request ng mga viewers at saka subscriber. Sana po ay ang babasahan kung ito ay masyadong sensational ngayon at maririnig nyo yung kanyang mga salita sa media. Tandaan po, ito ay for entertainment use only. Ang mabuti, i-keep. Ang pangit, itapon. At sana naman po yung maunawaan natin ang bawat sinasabi ko ay ini-interpret ko lang po sa nakikita ng tarot. Ngayon po ang ating babasahan ay si Mr. Elizalde. Salde Salcedo ko. Yan, alam nyo na yan. Si Salde ko ang ibig sabihin. Ano po? Kung ano nakikita ng tarot ay akin babasahin at i-interpret lang po sa inyo. Marami ang babatikos talaga kay Mr. Salde ko kung totoo ba ang mga pinagsasasabi niya o kung totoo na wala siyang kinalaman. Ito. Pero ilaban lang po niya ang katotohanan. Marami, ayan nakita nyo yung mga ibon. Ibig sabihin, delikado po siya. Ako na po nagsasabi, ang sabi po ng tarot, lumaban siya, sabihin niya ang katotohanan, yun yung espada. Ibig sabihin, yung espada will tell the truth. Ayan. At itong mga ibon na to, ito yung mga delikado na espiya o mata na nakatingin sa kanya sa pagsasabi niya ng katotohanan na dala niya. Pero kailangan niyang ituloy. Ito pong nakita niyo po itong punong ito, kailangan niyang ituloy ang pagsasabi ng totoo kasi kung hindi, siya mismo ay ididiin ng mga taong pinuroteksyonan niya. Kaya kinakailangang maunahan niyang sabihin ng katotohanan. Yung po ang sabi ng tarot ha, 2 tao, parehong lalaki ang pinoproteksyonan niya, yan, na kinakailangan, kaya po nakabaliktad, ibig sabihin, kinakailangan niyang isiwalat, huwag siyang matakot. Yun nga lang, maraming threat, kaya nga sabi dito po, maraming ibon. Ibig sabihin, maraming delikadong sitwasyon. Ibon lumilipad, nakikita siya, momonitorin siya ng 2 lalaki. Ayan, 2 lalaki. Kita nyo naman po 2 lalaki, nakatalikod. Sabihin pag nakatalikod, tapos nakaharap, ito siya, nakaharap sa kanya, kilala niya. At ang masakit, yan, nakaharap sa kanya at ang masakit, siya yung pinaka-main post. Ibig sabihin, siya, itong 2 ito, nakatalikod. Hindi nabiblame masyado. Siya lang ang nabiblame. Kaya ito. Kaya kinakailangan, ang sabi po ng tarot, sabihin na niya, huwag siyang matakot. Although, napakahirap ng sitwasyon niya, pero panindigan niya. Dahil kung hindi niya yun gagawin, mismong sariling pamilya niya ang mapapahamak, hindi dahil sa mga threat, kung hindi dahil sa kahihiyan. At ang isang anak niyang babae ay delikado. Nagkakaroon siya ng depression, babae ito na anak, nagkakaroon siya ng depression, nalulungkot siya. Actually, siya ang humihiling sa ama na ayusin na at isiwalat na at sabihin na. Kasi maaaring itong batang ito sa sobrang depression ay makagawa ng hindi maganda sa kanyang sarili dahil sa sobrang kahihiyan na tinatanggap niya.
Mr. Saldico, kung naririnig nyo lang po ito. At nakita ko rin naman po ito at nakita ng buong mundo sa social media na sinabi nyo ng totoo. Panindigan nyo po. Alam nyo po ba kung bakit? Ang sabi po dito, tingnan nyo mabuti ha. Nakita nyo to na maitim na to. Ito maitim na to. Yan, may shadow kasi. Yan. Parang tribe na yan. May isang grupo. Yan, may isang grupo na kahit magtago ka, ay delikado ka. Isang grupo, bayad, ganon. Ibig sabihin, binayaran. Paano nasabing binayaran? Nakita nyo, may isang namumuno at may hawak siya. Ibig sabihin, inutusan po ito. At ito ay pakana ng mga taong pinoproteksyonan mo. Ayan, dalawa. Paano nasabi pong pinoproteksyonan? Nakita mo yung dalawa nasa likuran mo, samantalang ang lahat ng sakit, ang lahat ng bintang, ang lahat ng burden ay nasa yung mga kamay. So, ang ibig sabihin po nito, mas wise na magsalita po kayo ng katotohanan, sabihin ninyo kung ano yung sinabi ninyo at ipina-interview, panindigan ninyo kung yun ang totoo kasi ang sabi po dito, it will lighten your life. At it will certainly lighten and save the life of your family. Ang pagsasabi mo ng katotohanan at ang paglantad mo ng katotohanan kahit ano pa ang sakripisyong mangyari ay makaka-save ng iyong family, ng iyong sarili, at higit sa lahat, ito yun ha. Bakit siya higit sa lahat? Kasi may liwanag. Yan. Makakatulong ka. At kahit paano, ang mga tao, ayan mga tao, tapos ikaw ito, ay tutulungan ka. Tutulungan ka ng mga tao na masave. Ililigtas ka Yan, ililigtas ka. Ito ka po. Tapos ito po yung gusto ng mga tao. Masabi mo lang ang katotohanan, ikaw ay ililigtas. Ayan, ibig sabihin, agree sa inyo ang mundo. That is the good karma na sinasabi. Kahit ano pa ang kapalit ng iyong pagsasabi ng katotohanan, people will protect you. Mailabas lang ang katotohanan. Kasi ito po hula po ito, paraha po ito. Nakita nyo po yung mga pana na pula? Kung magtatago po kayo, ito po ang ibig sabihin to, lilinawin ko po Sa pagtatago nyo, mas delikado ang buhay nyo. At anytime, maaari po kayong mag-disappear sa mundo. Kaya, pula. While, nakita nyo naman ito, na puro green. Ito, nakita nyo, puro green. Ang ibig sabihin nito, manindigan na lang po kayo. Although nakakatakot, pero manindigan po kayo kasi, dito, wait lang, makamahalo. Kasi, may isang taong lalaki na talagang siya ang katotohanan na talagang pinakaulo ng scam ng kaguluhan sa buhay nyo na ngayon ay namamayagpag at nakaupo pa sa mataas na upuan ng panunungkulan. Yun po ang sinabi ng tarot. At pag hindi po kayo, ayan babae, anak mo po ito. Sobra na po ang stress at depression niya. Baka dumating ang time
na kapag mabagal po kayo, isiliwalat ang katotohanan at linisin ang ang pangalan ng inyong pamilya, may magawa po siyang hindi maganda sa kanyang sarili. So sana wag naman. Sa sobrang kahihiyan, sa sobrang hiya, sa sobrang lugmok niya, masasaktan niya po ang sarili niya. At sabi po dito ay maaring madulot ito ng pangit na kapalaran ng isa sa mga anak mong babae. Ayan po, ang linaw po. Pinipilit niyang maging matatag. Hinahawakan niya ang sarili niya, pero ang dami niyang luha. Yan, umaagos ang kanyang luha. At itong pulang ito ay kahihiyan. At iniisip niya, nadidepress siya, parang wala na siyang mukhang maiharap at maaring saktan na niya ang sarili niya. At magsisi po kayo. Kaya hanggat maaari po ay ipakita nyo dito, anak nyo po ito kasi kadugo, na kaya niyang humarap sa mga tao. Kaya niyong humarap sa mga tao. Yun lang po, Mr. Saldico. Mag-ingat lang po kayo. Kumbaga, alam nyo naman po na delikado ang buhay nyo. Totoo po. Anytime, pwede po kayong maglaho sa mundo. At ito po, kung bakit may babaeng nakaganon. Ibig sabihin, yung dati yung kinalaban, maaring ito po ay si BP Sara o may iba pa ba kayong kinalaban na siya po ang maaring makatulong sa inyo. Na noon akala nyo hindi makakatulong sa inyo. Actually, maaring siya po ang makatulong sa inyo. Yan po. Sa oras na kayo lumantad. Yan po, sa oras na kayo lumantad, ito kayo, dala nyo yung mga matitinding katibayan, dala nyo, espada, na yan, na magpaparusa sa dalawang lalaki. Yan. Ibig sabihin po, ingatan nyo lang po ang sarili ninyo, magpakatatag lang po kayo, at tibayan ang inyong paninindigan, dalawang lalaki po na matataas ang katungkulan sa gobyerno ang maaari nyo maisakdal at maaari nyo pong maipakita sa kanila na hindi kayo ang talagang promotor. Ayan, kung hindi silang dalawa, ayan yung dalawa. Hawak, kaya po kayo nakabaliktad ay sa takot at sa kaguluhan ng isip. Pero hawak nyo po ngayon ang Pilipinas. Hawak nyo po ang makapagtuturo ng totoong may kasalanan sa paghihirap ng Pilipinas. At kapag hindi nyo sinabi ang katotohanan, ganun din po sabi dito, ang mundong hawak ninyo, ayan din ang magpapabigat sa inyo pag hindi nyo isiniliwalat. At ang sabi po dito, kaya kayo nakabaliktad, pag kayo ay dire-diretsong nagsabi ng totoo, maaaring ang buong mundo ay mabigyan pa kayo ng kapatawaran. Ayan. Kasi hindi lahat ng sinabi ninyo na wala kayong kinalaman, sabi dito sa tarot, ay paniniwalaan. Pero ayon po sa labas ng ebidensya ninyo, yun po ang magkaklaro ng pangalan nyo. Ang dami nyo pong dala, pero sa dalawang tao lang po talaga, ayan, isa, dalawa. Doon lang kayo sa gitna kumbaga parang, pero may hinahawakan po kayong isa. At ito po ay nakaupo sa trono. Ayan.
Ito po ay signifies ng tao. Nakita nyo, nakaupo siya sa trono. Tapos yung isa, merong nasa likod. Ayan, ano po yan, one dyan, pero represent of the tao pa rin yan. Nasa gitna si Mr. Saldico, naiipit siya. Siya lang ang pinapaikot. Siya lang ang pinapagalaw. Pero itong dalawang ito ang talaga pong mastermind. Ayan. Na ang wanted na dating kongresista ng Ako Bicol Party List na si Zaldico. Ito ang inanunsyo ng Malacanang ngayong Huwebes ng gabi matapos lumabas ang balitang naaresto na si Zaldico. Ayon sa Malacanang, naaresto si Zaldico sa Prague sa may Czech Republic at ngayon ay sumasailalim na sa proper documentation. Sa ngayon ay hawak na ng kustodiyan ng Czech authorities si Zaldico ayon sa Malacanang. Sa ngayon ay patuloy na umanungan ikipag-coordinate ang pamahalaang Pilipinas sa Czech authorities para magkaroon ng arrangement para mapauwi na siya ng Pilipinas. Sa hiwalay naman na Facebook post, sinabi din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o kinumpirma rin din mismo ni Pangulong Marcos Jr. na naaresto na si Zaldico. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na maglalabas ng mga karagdagang impormasyon ang Malacanang sa mga susunod na oras o araw kaugnay ng pagkakaaresto ng wanted na si Zaldico.